Isang makapigil hiningang revelasyon ang yuyumig sa bawat sulok ng bansa ngayong gabi dahil sa isang madilim at nakakasindak na sikretong tuluyan ang sumambulat sa publiko. Lumutang ang mga nakakapangilabot na ulat na nagdadawit sa mismong Pangulong BBM sa isang di umano'y planong pagpapatay o assassination laban kay Remula, isang hakbang na kung mapatutunayan ay magsisilbing pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng ating republika. Ang kuta ng kapangyarihan ay tila nilalamon na ng apoy ng kontrobersya habang ang sambayanan ay hindi magkamayaw sa tindi ng takot at pagkabigla sa posibilidad na ang pinakamataas na pinuno ay masasangkot sa ganitong karumaldumal na balak. Hindi lamang ito basta-bastang chismis dahil ang mga matitinding ebidensya na magpapatibay sa seryosong akusasyong ito ay nakatakda na ring ilabas at isuko sa mga kaukulang otoridad. Bawat dokumento, recording at testimonya ay tila mga bala na handang tumapos sa karera at reputasyon ng mga nasa itaas, habang ang mga saksi ay naglalakas loob ng lumantad upang isiwalat ang katotohanang matagal na ikinubli sa ilalim ng mga mapanlinlang na ngiti at pangako. Ang mga kalsada ay nababalot ng tensyon habang hinihintay ng madla ang paglalantad sa mga ebidensyang ito na magsisilbing mitya ng isang politikal na pagsabog na hindi pa nararanasan sa ating panahon. Manatiling nakatutok dahil ang bawat sandali ay krusyal sa paghahanap ng hustisya at katotohanan sa gitna ng tila pelikulang kaganapang ito. Ito na nga ba ang katapusan ng katahimikan o ang simula ng isang malawakang kaguluhan na magpapabagsak sa mga institusyong ating kinagisnan? Ito sila, oh. Yan, oh. UP, ayan, oh. Laban sa corrupt. Very general statement. At, although, tika, nandiyan ba si Romualdez? Ito, I think ito, ewan ko sino tong ano na to. Pero yung binabato nila, yung grupo na yon, ang binabato nila ay si Villanueva lang at si Jingo Estrada. So, you know, kung ikaw ay gising na, sorry, wait lang, may candy pala ako. Lagyan natin yan, reserve natin later. Di ba? At saka hindi ganyan ang pakikipaglaban. Sa tarpaulin ka lang. Di ba? So, ang punto de vista dito, sino yung nasa likod nito? Pakawala ba ni Romualdez? Bakit ang binabato si Jinggoy lang at saka si Villanueva? Bakit hindi si Zaldico? Dahil yan ang unang, unang pumutok. Actually, papakita ko din to sa inyo, mga kababayan. Ito, para magtuloy-tuloy tayo. Sinabi ko nga paulit-ulit yung vlog ko sa inyo last year. Nakikita niyo bang alindog ko dyan, mga hitad? Nakikita niyo? Pakinggan niyo yung pinagsasabi ni Palangga niyo. Na yung ginagawa ni Zaldico Langot, ni Lisa, lahat yan sila para atakihin tayo para nga naman mas mangibabaw yung kanilang kasinungalingan. Pakinggan niyo muna, ha? So last year, actually kung gusto niyo puntahan yung yung Facebook page nitong ni Zaldico Langot, okay, na chairman ng Committee on Appropriations, hawak nila ang budget ng Pilipinas, mga kababayan. Magsimula sa tsinelas, sa paa lahat, pati kipa yata ng asawa niya ay pinasunutan ng Hermes. Mga anak, actually, nakikita ko na ito, ipakita sa may mga minor. So lahat, magsimula sa belt, naka-Dior, pajama, lahat. Diba? Diba dapat ang mga politiko ay mamuhay ng modest kind of life. Simple lang. Paano sila magiging simple kung hawak nila ang trilyones na budget natin? So ngayon, napag-alaman natin, dito sa ating source, mga kababayan, ito, natin, na bumili ng bahay, bumili sa Forbes Park. Okay? September ko pa to inulat sa inyo eh. Nire-remind ko lang kayo. Bumili, as of September 2023, actually, 6 na Forbes homes, Forbes Park properties ang naibenta doon kay Tambaluslos. 6 po na bonggang-bonggang bahay sa Forbes Park. Ang pagkakaalam ko, pag ginugel mo ang mga bahay sa Forbes Park, pinakamahina ang 1 bilyong piso. So kung 6, let's say kung paimbisigahan lang talaga hindi ko alam kung sino pang matino sa buwakan ng inang puting administration. This is 6 Forbes Park properties o Forbes properties. Ngayon, mga kababayan, ayon sa information, sa ating puting jahas, nung September,
ay meron ding property nga doon si Zaldi. So ano yun, niregalo ni Tamba? At doon sa basement, doon daw po nila nilalagay yung mga budget galing sa national budget. Doon nilalagay ang pera ng bayan sa basement. Kaya sabi ko, Senator Joel Villanueva, total, mainit ka naman sa privilege speech mo. Tulungan mo ang taong bayan. Bakit hindi ito ipa-imbestigahan? Itong nakakarating na information sa ating channel na 6 na Forbes properties ang binili ni Tambaloslos at ang iba doon ay nasa pangalan o baka may dami o na kay Zaldi. Ayan yan. No? Okay? At ng kanyang pamilya. Imagine nyo, may bahay sa Paris, may bahay sa Forbes, tapos may mga illegal na negosyo, di ba? May mga kickback. Okay? Itong mga impormasyon na ito, sinabi ko to sa inyo nung I think September. Okay? Mga palangga na lahat ng infrastructure projects sa Congress ay dumadaan sa kamay ni Zaldi Colangot, Congressman Zaldi Colangot, at Congressman Edwin Guardiola, bagong pangalan to, Congressman Edwin Guardiola and Congressman Momo. Mga kababayan, yan ay binanggit ko even before na nagsalita si Inday Sara na 2 tao lang ang may hawak ng budget. Si Saldico at si Romualdez. But syempre, bakit naman papansinin ng mga kongresista at ng senador si Maharlika sa kanyang mga expose? Dahil sila mismo ang kasabwat niyan. Okay, tuloy mo, palangga. Okay? So itong tatlong ito, lahat nasushoot ang mga proyekto, ang mga infrastructure projects sa mga kamay nila dahil sila po ang kasabwat. Ayon sa ating puting ahas, inaatasan ni Lisa Smugs, ni Tambaloslos, ni Sandro na magnakaw hubasin ang pera ng bayan. See this? So ngayon, sabi ko nga, ano sabi to? Lahat ng gustong magkaroon, okay, ng proyekto, okay, infra project, ay dumadaan sa kamay nila. At papaano, mga kababayan? Umaabot ng what? 52.5% ang tongpats o patong ng mga hinayupak. Kita ninyo? Last year, ano pa yan? Actually, 2023 ko pa sinasabi yan, mga kababayan. Kaya nakasuhan ang inyong palangga ni Zaldico at ng Bangag Administration. Go, go, girl! Tuloy mo lang yan. Na ito para sa kanila. Imagine niyo, sabi ko nga kung ang budget is 1 million para sa kalsada, tapos ang 52.5% ay kukunin nila. Sa 50 na lang, di kalahati. 500,000. Anong kalsada ang dadaanan ng taong bayan? Kalsadang lastiko, goma, papel, kalsadang warak-warak, dahil kinuha na nila ang pera ng bayan. So ito daw si Momo at Guardiola, parehong kongresista, nakasabwat ni Zaldico, ay long-time partners. Okay? At bagman, okay, noon ni Bonoan. Kaya daw alam nila ang lakad sa DPWH. Kita nyo na yan? Alam nila ang kalakaran kung paano humawak ng mga infrastructure budol project, mga kababayan. Kaya ang pera ay pupunta sa kanila, imbis mapunta sa proyekto o sa taong bayan. Actually, ito daw si Guardiola ay mayroon ding mansion dito sa Los Angeles. Yan ang alamin natin. Dapat mayroon silang kamag-anak o putingas na mag-share sa atin na itong si Guardiola na kasabwat ni Zaldi ay mayroon daw ditong bahay sa Los Angeles, sa exclusive community at top of the hill pa daw, overlooking, hindi natin alam kung saan ito. So mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Doon sa statement ni Congressman Villanueva, ay binanggahan niya, binoljak niya si tama at masaklap po. Nananawagan ako dito. Okay mga kababayan.
So kaya ako galit na galit. Ano ba pinaglalaban natin dito? Kaya nga sabi ko, ano bang ginagawa ninyo? Hawak ni Zaldi ni Tambaluslos yung pera ng bayan. Habang kayo ay walang pambiling bigas, habang kayo ay hirap na hirap, Pero ang pera nililibing sa loob ng basement. Nananawagan ako dito kay sa mga kongres, patangay na sino ba pananawagan kay na Senator Villanueva na lang. Naimbestigahan niyo tong taong ito, total inano mo na eh. Senator Villanueva, inalagay mo, kumbaga, kinwestiyon mo na yung kanyang mga anomalies. So, papuntahin nyo din dito kung sino ang nakadami na nakalagay sa property sa Paris, France. Pwede kayong makipag-ugnayan para susugin yung mga jutang ginimis na ito na ang pera ng Pilipino, pinapasyon show nila doon sa ibang bansa, binibili ng Hermes, pinapasara ang mga designers, boutique, and everything. Diba? Jocelyn, sabi ni Ano ba siya? sa'yo ng 5,000 mukhang galing kay Lisa. Wala na yan. Ano ba siya sabi? Parang you're playing safe. Ang hiring-hiring na ito, lahat palabas na lang. Kaya niyo? Wala man lang isa dyan sa inyo. Yeah, like si Senator Amy. I challenge you. You know, pag pinapakinggan ko kayo, ito, ano ko to, napansin ko lang. Hindi ko pa Kahit kayo lahat dyan na senador na nandoon. Kapag seryoso ang tanong na nagsisinungaling, andun si Binay, si Nancy Binay, pag nagtatanong kayo doon sa mga resource person ninyo, alam nyo na nagsisinungaling, hindi nyo pa puruhan ng puruhan. Parang nakikipag-ismailan pa kayo na parang, ano ba to, nalilito kami. Naguguluhan na kami, iba na ang level ng kalituhan na ito. Diba? Ano makukuha natin diyan sa mga ganyang parang you're playing safe? Dapat right that moment, budya kanya, ikaw pwede ba, Atty. Glenn, magmura? Kasi nanong ako, jutang ginira mo, sinungaling ka. Diba? Pero di ba may power naman yan sila para i-contempt ang mga nagsisinungaling? Dapat right there din. Kasi take sila ng oath. Dapat i-contempt lahat ang mga sinungaling. Like si Unyate. Di ba? Waling sila. Di ba? Kaya sila sumumpa. Ganon. Pero pag abogado, okay. Tapos natin si Palangga. Pinapakita ko lang yan sa inyo, mga kababayan. Okay? Na matagal na si Maharlika ang krusada natin para panagutin yung mga yawa na yan. So ngayon, di ba, ito na, dumating ng si mag-asawang Diskaya. Okay? Sila ay mayroong sinumpaang salaysay na nakalagay nga dito ang mga kongresista. Ano naman ang ginawa ni... At saka by the way, okay? Yung pinakita ko video na yan sa iyo, di ba nakita nyo yung date? February 2024, last year. Then prior to that, may ginawa pa akong video ng October. Kasi nakalagay po yan, lahat ng mga videos ko, ginamit ko yan as exhibit dito sa aking kaso. Ito, yung recent na interview ni Jessica Soho kay Zaldico. At kay Tiangco. What was Zaldico doing? Dapat ipaliwanag niya bakit una-una, bakit siya may discretion over this amount of money. Di ba dapat yung congressman, mas alam niya kung ano yung kailangan niya. At tulad ng sinabi ko, pag pinagbigyan yung request namin, nakasulat doon kami ang requestor at doon yung distrito. Pero ito, lahat yan, yung 13 billion na yan, siya ang requestor. Anong tingin 13 billion. Siya ang requestor. Nagkamali ba ang aking puting ahas noong 2013? No, 2013. No, not 2013. 2023. Okay? 2023. Nabanggit ko ba 13 kanina? 2023. Ngayon, mga palangga, lahat pinangalanan si Zaldico. Okay? Lahat na lang, sino pa ito nagsalita? Pakinggan nyo to. Ngayon, wait a minute. Ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund. Dahil hindi Ito si Zaldico, di ba? Nung una, ang binabato si Inday Sara sa 125 million na confidential fund. Pero yung pala, yan, galing mismo sa kaalyado nila kay Tiangco, mayroong 13 ninakaw daw ni Inday yung pera. Pero 13 billion. We're talking kay ano pa lang, kay Toby Tiangco pa lang. Ano pa, yung sinabi ng mga Diskaya at na lahat itong mga kongresistang ito na
na nabanggit dito, 20-something plus ito, ay nag-iintrega kay Tambaluslos at kay Zaldico. At ngayon, mga palangga, dito sa interview ni Bangag, ang sinasabi niya, ito daw ay mga aligasyon lang. Pakinggan natin ang kahayupan ni Bangag at ating, himayin. Ang sabi niya dito? I am objecting. No, not that one. Not that one. Okay? Ang sabi niya dito, ni Bangag, my God. Okay? Marcos Jr. Marcos Jr., yung interview niya recently, few hours ago actually. Few hours ago nagpa-interview siya. I am objecting. Puro Zaldico. Okay, puro Zaldico na lang ang laman ng balita. Marcos Jr., nakakagalit. Ito sabi niya, May nagpakita po sa ano, ang napapag-usapan ngayon, the allegations are against officers of the DPWH and some members of the legislature. So, allegation daw. siyempre yun, titignan natin. But of course, we don't only investigate what other people are alleging. We are investigating this independently of all that. Ang napapag-usapan ngayon, the allegations are against officers of the DPWH. Okay, mga palangga. So sinabi niyan, ang kabuang sinabi ni Bangag dyan, ito tinranscribe natin, ano? Yung sinabi ni Bangag, mga kababayan. Diyan sa interview na yan, ang sinabi ng Hunghang, okay? Ang tanong kasi sa kanya, anong masasabi mo sa ni-reveal, okay? Na-reveal, ito sabi ng reporter, ng mga diskaya patungkol sa flood control project. Tingin niyo ba may mabigat? Okay? May bigat ang statement nila ng mag-asawang diskaya. Ngayon, hinihingi sa inyo, which is kay Bangag, o humihingi sa inyo ang diskaya ng proteksyon para sa kanilang seguridad after niyang pinangalanan ang mga kongresista na sinasabing sangkot sa korupsyon. Ang sagot ni Bangag dyan, mga kababayan, these are not revelations. They are allegations. Sabi niya. That's very different. Allegations and revelation are extremely different. So we will examine all the allegations that, sabi niya, that have been made. Right? Ang sabi ni Bangag, ang lumalabas dito mula noong nasimulan itong investigation at lahat niyan ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na, kaya malalim pa sa amag. Alam mo, itong Bangag na ito, paano naman naging malalim ang amag? Yung comparison niya malalim na sa amag, hindi ba dapat mas mabaho pa o mas bulok pa sa amag kamukha ng kabulukan ng kanilang pamilya? Dahil kapag si Marcos Jr., dahil nga addictus benedictus siya, yung use of words niya, yung choice of words niya ay hindi nagasilinanto. Ibig sabihin, hindi nag-jive. Kasi sabi niya, mas malalim pa sa amag. Alright? So, sabi niya, we will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas dito mula noong nasimulan itong investigation at lahat niyan ay matagal na talaga. Kaya, ulit-ulit, malalim pa sa amag at matapakalalim na sistema. The system of this kind of corruption has been institutionalized, sabi niya. And if you look at the allegations that have been made, nagsimula 2003 pa ito. So it's like, nililigtas na naman niya yung kanyang administrasyong kabangagan. Sabi niya, so this has been going for 21 years and that is why it's so deeply seated within the system. And that's why it's going to be very masalimuot dapat at detalyado ang ating magiging investigasyon. At sabi niya, dapat daw ang pag-imbestiga daw mga kababayan ay masalimuot. Sabi ko nga sa inyo, dahil Bangag si Marcos Jr., hindi nag-jive, hindi maayos sa kanyang pananalita dahil nagsisinungaling nga siya. So mga kababayan, yung pagsabi niya na ito ay
hindi ito revelation, kundi ito ay allegation. So malinaw pa sa sikat ng araw na lumalabas sa bunganga niya na, inaano niya, anong term dyan, na parang hindi niya sinuseryoso o minamaliit niya na walang weight yung testimonya ng mga diskaya. Diba? Na mga diskaya na itong mga kongresistang kaalyado niya ay sangkot dito sa bilyon-bilyong flood control. Kasi nga, sangkot si Sandro Marcos dyan, mga kababayan. Sangkot si Lisa Tanas dyan. Dahil yung Mac Builders na sinasabi ko, yan ay pagmamay-ari din ni Francis Lloyd Tichua. At yan, nakalagay yan sa iPad ni Distressed Mother. At napakita ko na sa inyo for the past few days ago, ni-show natin sa inyo, nasangkot kasi dyan si Francis Lloyd Chua. Sangkot kasi si Sandro Marcos. Sangkot ang pamilyang Marcos Jr. Kaya minamaliit niya, imbis na tignan niya itong mga diskaya as a whistleblower, kasi hindi naman yan kung patas ang pagdinegosyo ng mga kontraktor, kung hindi naghihingi ng lagay ang mga bangag, ang mga kasabot nila, ang mga kongresista, I believe lahat ng mga kontraktor ay magiging malinis, magiging malinis at patas yung kanilang pagtatrabaho or pagkukuha ng mga kontrata. Pero sa bangag administration o sa kalakaran ng Pilipinas, even before, okay, ay talagang ganyan. Maraming nangihingi ng lagay para makakuha ka ng kontrata. Yan ang malungkot sa atin sa Pilipinas kasi dapat yung mga ganyan ay binibitay, patiwarik. Dapat pinipigaan sila ng kalamansi o nililitsyon sila, di ba, ng bonggang-bongga sa harap ng taong bayan at dapat ito talaga ay may parusang gurgur. Kaso wala tayong ganyan. So ngayon, ang ibig sabihin ni Marcos Jr., may pa nga sa sinabi, hindi daw niya alam. Parang hindi niya alam yung mga, mga binanggit, yung about this sa flood control, yung mga ibang konteksto ng pinagsasabi ng mag-asawang diskaya. Ngayon, ayaw nila bigyan ng witness protection or ng protection itong whistleblower na sila diskaya. You know why? Kasi ayaw nilang magkaroon ng lakas ng loob ang mga kontratista o mga contractors na lumabas pa. Imagine niyo, ito daw ay, it's just an ordinary allegation. May binanggit pa nga sa dyan si Bangag na, kasi ang dami naman nagpapapicture sa amin, sa akin nga, libo-libo yung nagpapicture. Ibig sabihin, kapag nagpapicture sa'yo, sangkot na. So, talagang pinagtatanggol niya si Zaldico at etong si Tambaluslos at itong mga kongresistang ito. Kaya I hope yung mga na yan, yung mga kabataan na yan lumalabas, although alam natin yung alignment na mga yan, I hope yan ang magiging mitsa na kayo ay lumabas na sa inyong mga tahanan, sa inyong mga bahay, para manindigan kayo, tapusin nyo na itong laban na ito. Wala nang mangyayari dyan. Na sinasabi ni Bangag, ano sabi? It's just a mere allegation. It's just an ordinary allegation nitong ginagawa o ang mga sinumpang salaysay ito ng mga diskaya. Anong mensahe sa inyo? Anong sinisignal sa inyong kaisipan ng sinasabi ni Bangag? Tingin-ingin, ibig sabihin, pinoproteksyonan niya itong mga buwakan ng inang to, pinoproteksyonan na yung pamilya na. Dahil sabi ko nga sa inyo, sila ang protektor, sila ang nakinabang, sila ang kidnapper, smuggler, lahat. Kaya get out! Lumabas kayo sa mga bahay nyo, manindigan kayo. Hindi yung pinakita natin kanina, yung mga nagrarally, yung mga binabato-bato nila, yung kartolina o ano tawag doon? Not kartolina, tarpaulin lang. Di ba? Baka si Tambaluslos pa ang nagsabi, batuhin si Joel Villanueva, batuhin si Jingo Estrada. Baka hindi literal. Kung talagang matapang yung mga yan, ano yan, palabas lang? But although bukas, meron tayo dyan na pagpuprotesta ng ating mga kababayan sa hanggang bukas, pero ngayon na nakikita natin, mukhang itong ginagawa ng mga estudyante ng UP, I hope naman, paaral kayo ng bayan, huwag kayong makakaliwang group, huwag kayong mala NPA ang galawan. Dahil kayo ang pag-asa ng bayan o unless susunod kayo dito sa mga
inyong mga kakampi dyan sa Kongreso ng mga NPA rebelde. Kaya wala nang pag-asa Pilipinas. Kasi mismo, itong si Bangag Jr., kitang-kita ninyo na hindi niya siniseryoso etong affidavit, nitong sworn statement, nitong mag-asawang Diskaya. Hindi sila magsasalita ng ganyan kung hindi nila na-experience. Di takot lang nila. Hindi sila pwede mag-invento ng kwento na si Kong, si ganyan. 'Di ba? Na walang participation. So meaning, mga kababayan ko, dinidepensahan, pinagtatakpan na ngayon pa lang ni Bangag Jr. ang kanyang mga kalyado sa Kongreso, sa House of Crooks. Kasi sinasabi niya, matagal na yan 2023 pa. 2003 ba yun? 21 years. Sabi niya gano'n. Ibig sabihin, nilalabas na sa picture yung kanyang administrasyon. Di ba sabi niya, wala siyang sasantuhin. Di ba? Nung nakaraan niyang State of the Nothing Achieved. State of Nothing Achieved. Di ba? State of the Nation Lecheng address na wala naman. Anong sabi niya? Walang sasantuhin. Dito sa aking administrasyon, dada. Anong walang sasantuhin? Ngayon pa lang, mga kababayan,